Ikwento mo yung mga pangyayari ngayong araw na to. I was on board. Kaninang umaga. So we're supposed to see each other para sa pag-aayos ng ilang mga family documents. Now, supposed to be, nakikita kami, no, sa isang lugar, and I checked with the maid kung asan na yung ate mo. Sabi niya, nasa kwarto pa daw, nasa sa banyo. Tignan ko talaga nasa banyo. Daw, nung ayaw niya sumagot sa tawag ko, sa telepono, sa cellphone, I was on board alone solo ko kanina, timing Actually, ayoko na pumasok. Because last night nga, kasi puyat na ako about yung pag-worry sa kanya. May nakita akong sulat doon na iniwan siya, no? Sabi niya na, Papa, mayroon, natatakot ako dahil wala akong lakas ng loob sabihin sa'yo yung nagawa ko. May ganun yung sinasabi. Sa sulat, no? So, I texted her, sabi ko, kung ano man itong problema na to, it's useless being out because we have to talk about it. So, mga past 1 o'clock. Kasi hindi na makatulog So, past 1:30, I went to the mga room sa taas. Wala naman, tulog na yung bunso ko. Nasa guest room pala siya. I knocked on the door. I talked to her ng mahinahon. Kasi may problema. Sabi ko, kung ano man kako yung problema yan. Sabi ko, kung pera man yan o ano man yan, kikitain ko pa yan. Just be honest, sabihin mo lang sa akin kung ano yun. May kutol ka na pera. It's all about the family's finances, no? So, sabi niya, Papa, sana maintindihan mo ako. Sabi ko, Mami, galing tayo sa wala galing tayo sa wala, Mami, kaya hindi pinong problema yan, di ba? Alam na, di ba? Natapos kami ng maayos. Ang hirap ng programa kanina na may bagahe na ako May bagahe na ako sa dibdib ko. Ang hirap magpaka-jolly, magpakasaya, di ba? To be the usual Ted on radio. Kasi tinawangan ko yung katulong kung asan na ating mga kausapin ko, but hindi pa siya umaalis. Magka-10:30 na. So I have to call her sa phone. Sabi niya sa akin, Papa, wala akong mukhang ihaharap sa'yo. Yung sabi niya sa akin. Kasi meron ako naisip, no? So, sabi ko, dali. Alis na ako ngayon dito. When I arrived here, sinabang katulong, sabi ko, susi. Pag bukas namin, yung palang susin dala niya, hindi kasama sa bathroom. So, bumalik ulit yung katulong. So, when I opened it, nandun yung katulong, yung dalawa. Yun. Ano yung nakita mo, Ted? She was lying in a pool of blood. Maraming spekulasyon. May nagsasabing nag-away daw kayo kagabi at nakalmot ka. May mga kalmot ka daw. Sis, wala. So, parang pakita ko sa'yo, mamaya. Kasi pakita mo sa camera, parang you're just trying to, di ba, dignify them Pagbubuhatan mo ba ng kamay ang misis mo? Hindi minsan, sis. Talk to my in-laws. That's it Yun na lang. Kasi ako, I don't want to, sis, sorry hindi na ako magdidepensa sa mga ganyan, sis Hindi ako magdidepensa kasi yung baril, Ted, saan galing? It's a licensed gun. Actually, noong mga unang panahon pa, when tuturuan ko siyang dati pa, na nung para protection sa bahay, pag wala ako, gano'n. It's a licensed gun. So, and siyempre, alam niya kung saan nakatago yun. Yung sulat na iniwan niya sa'yo, paano ka ba tawagin? Kasi ang tinatanong ng iba, bakit po? Pa yun hindi po. Oo. Papa tawag niya sa akin Para sa iba, ang turing sa'yo ay suspect. Yun sa'yo.
I don't have to defend myself with that allegation says. Thank you for the time. Sa mga oras na ito ay nag-uusap po ngayon ang mga abogado ni Ted Filon at mga pulis kung dadalhin si Ted Filon sa Camp Karingal. Balikan po natin si kasamang SES mula sa bahay ng mga Filon sa Tierra Pura Subdivision sa Tandang Sora, Quezon City sa magitan po ng telepono. SES! Henry, nandito na ako ngayon sa labas dahil mahirap ang signal ng telepono sa loob. Kagagaling ko lamang sa loob at nasaksihan ko yung diskusyunan sa pagitan ng mga abogado ni Ted Filon at mga miyembro ng CIDU na pinamumunuan ni Police Superintendent Roberto Rason. Gusto na kasi nilang dalhin si Ted sa police station para magbigay ng kanyang pahayag. Kaya na nga, ang sinasabi ng gustong klaruhin ng mga abogado kung ano ba talaga ang imbitasyon ba to o baka siya'y pinipilit na dalhin doon o baka siya'y idetine. Lininaw naman ng mga pulisya na maaari namang tanggihan ni Ted ang imbitasyon na ito, no? Kasi sa ngayon ay hinihintay niya ang pagdating ng kanyang anak mula sa Cebu. Nag-aaral siya doon ng film sa Cebu at gusto niyang intayin dito sa bahay. Kaya ngayon, hanggang ngayon ay nagkakaroon pa rin ng diskusyonan sa loob kung dapat bang pumunta si Ted at dapat ba niyang tanggapin ang imbitasyon ng pulisya na para siya'y kunan ng pahayag ukol sa nangyari dito kaninang hapon. Henry? Maraming salamat, SES, at babalikan po natin si kasamang SES kaugnay po ng mga pangyayari dyan sa Tierra Pura.